Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days kung saan ipinakita ang resulta ng matinding laban ni Shin at Tanabata. Kung saan nagtagumpay si Shin na talunin ng mag-isa ang isang kalaban na nasa antas ng order. Ngunit agad din siyang bumagsak dahil sa matinding pinsala at sobrang paggamit ng kanyang ESP. Samantala, ipinakita rin ang kalagayan ng iba pang pangunahing tauhan. Nagising si Gakko at nagdulot ng bagong tensyon kay Kashima habang sina Nigumo at Shishiba ay naghahanda sa nalalapit na huling yugto ng digmaan laban kay Uzuki. Sa huli, muling ibinalik ang eksena kina Sakamoto at Uzuki na patuloy ang mabigat nilang sagupaan sa gitna ng entertainment complex, kung saan napapasok na sa sukdulan ng arc ng bagong Ja. Ngayon, atin ang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days at ito ay ang chapter 264. Nagsimula ang chapter kung saan ipinagpatuloy ng chapter na ito ang pangunahing laban na naging sentro ng buong malaking tunggalian sa bagong Ja. Sa pagkakataong ito, nakatuon ang buong kwento sa patuloy na matinding sagupaan ni Sakamoto at Uzuki sa loob ng isang entertainment complex, umabot na sa maseryosong antas ang kanilang laban kung saan bawat suntok at bawat galaw ay kayang magdulot ng matinding pagkawasak sa paligid nila. Sa simula ng chapter, makikita na nababalot ng takot at kaguluhan ng lugar ng labanan. Ang mga taong naroon sa entertainment center ay nagtakbuhan upang iligtas ang kanilang sarili matapos masaksihan ng banggaan ng dalawang asasin na lampas sa normal na kakayahan ng tao. Bawat banggaan nila ay nagdudulot ng matinding pinsala at unti-unting sinisira ang gusali sa paligid nila. Sa gitna ng kaguluhang yon, may isang tao pa ring tila natutuwa sa nangyayari, walang iba kundi si Kanaguri, ang siraulong direktor na matagal nang nahuhumaling sa paggawa ng pinakamagandang pelikula gamit ang buhay ng mga asasin. Gaya ng dati, patuloy niyang ni-record ang laban kahit nasa gitna siya ng panganib. Habang pinapanood ang laban, may napansin si Kanaguri tungkol kay Uzuki. Ayon sa kanya, tila halos ganap nang nag-agaya ni Uzuki ang estilo ng pakikipaglaban ni Takamura mula sa galaw, paraan ng pag-atake, hanggang sa nakakatakot na presensyang inilalabas nito. Gayunpaman, napansin din niyang marahil ay napagtanto na ni Sakamoto ang isang mahalagang bagay. Kahit kaya ni Uzuki na tularan si Takamura, mayroon pa ring malaking kaibahan sa pagitan nilang dalawa. At doon muling naging sentro ng chapter ang kanilang laban, patuloy ang matitinding banggaan habang lalo pang tumitindi ang sagupaan. Ginamit ni Uzuki ang kanyang chain weapon upang umatake mula sa iba't ibang direksyon, sinisira ang iba't ibang bahagi ng gusali habang paulit-ulit na inihahagis ang mga kadena kay Sakamoto, halos walang puwang para makaiwas o makapag-counter si Sakamoto sa sunod-sunod na pag-atake. Sa kabilang banda, ipinakita rin ni Uzuki ang kumpiyansa niyang siya ang may kalamangan sa laban, naniniwala siyang kahit subukan pa ni Sakamoto na ilabas ang iba pang personalidad sa kanyang loob. Ang payat na Sakamoto ay hindi na nito mababago ang kahihinatnan ng laban. Para kay Uzuki, malinaw na ang agwat ng lakas nilang dalawa. Ipinakita rin niyang may layunin pa siyang gustong maabot na matapos patayin si Sakamoto, ipagpapatuloy niya ang landas na matagal na niyang pinili. Dahil dito, nagsimulang tanungin ni Sakamoto kung ano pa ba talaga ang layunin ni Uzuki matapos ang lahat ng kaguluhang idinulot nito. Mula rito ay nauwi ang usapan nila sa mas malalim na banggaan ng kanilang mga paniniwala, patuloy pa ring pinanghahawakan ni Uzuki ang ideya na kaya ng mga ordinaryong tao na maging pinakamalakas. Ngunit para kay Sakamoto, matagal nang nawala ng saysay ang layunin yon. Sa paningin niya, ang ginagawa ni Uzuki ay simpleng paggiba lamang sa kasalukuyang sistema ng walang malinaw na direksyon kung anong klaseng kinabukasan ang nais niyang buuin pagkatapos ng lahat. Mula roon, naging mas personal ang kanilang pagtatalo. Tinukoy ni Sakamoto ang lahat ng kasalanang nagawa ni Uzuki, ang pagpatay sa mga asasin, ang pag-agaw sa organisasyon, at ang pagkadamay ng napakaraming inosenteng tao. Para kay Sakamoto, sa huli ay iisa lamang ang bunga ng lahat ng yon, pagpatay, at mula sa pagpatay, walang totoong kinabukasang mabubuo. Kahit inamin ni Sakamoto na maaaring hindi na niya alam kung paano ililigtas si Uzuki, naniniwala pa rin siyang may isang bagay pa siyang magagawa, kung hindi man niya mailigtas ang dati niyang kaibigan, kaya pa rin niya itong pigilan. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpaliyab sa galit ni Uzuki. Para sa kanya, walang karapatan si Sakamoto na husgahan siya dahil si Sakamoto rin mismo ay isang mamamatay tao na kumitil na ng napakaraming buhay, at dahil dito, ang tensyon na nagsimula sa palitan ng salita ay muling sumabog sa mas mabangis pang pisikal na sagupaan. Muling nagliyab ang laban, walang tigil silang nagpalitan ng suntok, sipa, at mga pag-atake gamit ang sandata habang lumilipat sa iba't ibang bahagi ng entertainment complex. Bawat sulok ng lugar ay naging larangan ng digmaan, puno ng mga wasak na pader at nagkalat na mga gumuhong bato. Gaya ng dati, muling ipinakita ni Sakamoto ang kanyang kakaibang pagiging malikhain sa pakikipaglaban. Ginamit niya ang kung ano-anong simpleng bagay sa paligid bilang sandata, mga ballpen, gamit sa arcade, at iba pang maliliit na bagay na lahat ay ginamit niya ng napaka-epektibo upang lituhin si Uzuki. Patuloy ang palitan ng suntok, sipa, at sandata at kapwa nila ipinakita ang antas ng lakas na tanging pinakamalalakas na asasin lamang ang kayang abutin. Isa sa pinakaastig na eksena sa chapter ay nang gumamit si Sakamoto ng isang bagay na halos walang makakaisip gamitin sa laban, sa isang napakabilis na galaw, hinubad niya ang kanyang tsinelas at ibinato ito patungo sa kadena ni Uzuki. Bagamat mukhang simple, naging sobrang epektibo ng galaw na yon, na istorbo nito ang direksyon ng kadena at naging dahilan upang makawala ang pangunahing sandata ni Uzuki sa pagkakahawak nito. Sa loob lamang ng isang iglap, habang nakatuon ang pansin ni Uzuki sa kanyang sandata, agad yung sinamantala ni Sakamoto, pinakawalan niya ang isang napakalakas na sipa na tumama ng direkta kay Uzuki, dahilan upang tumilapon ito ng malayo at bumangga sa ilang bahagi ng larong kiddie ride sa loob ng entertainment center. Ngunit gaya ng inaasahan,
Hindi pa roon natapos ang laban, muli silang tumayo at ipinagpatuloy ang kanilang duelo nang walang ipinapakitang senyales ng pagkapagod. Sa bawat panel, ipinakita kung gaano kapanganib ang dalawang halimaw na ito sa larangan ng labanan, isang maling galaw lang ay maaaring magtakda ng buhay o kamatayan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay dumating ang pinakahuling sandali ng chapter, sa gitna ng nag-aalab nilang laban, inilabas ni Uzuki ang pinakamalakas niyang alas, ang maalamat na espada ni Takamura. Sa sandaling mailabas yun, biglang nagbago ang atmosfera ng laban at naging mabigat ang presensya sa buong lugar. Ngunit kasabay nito, ipinakita rin ni Sakamoto ang kanyang lubos na kaseryosohan. Sa unang pagkakataon sa laban na ito, muli niyang isinuot ang kanyang apron, ang simbolo ng kanyang seryosong mode na matagal nang tanda ng kanyang buong lakas. At dito nagwakas ang chapter sa isang napakaangas na panel, sina Sakamoto at Uzuki ay magkatapat na nakatayo sa gitna ng wasak na entertainment center, kapwa handang ibigay ang lahat sa laban na matagal nang hinubog ng kwento. Dito na natatapos ang chapter 264 Nanogram Sakamoto Days, at kung nagustuhan mo, ay huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.